You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. All right. Pwede bang palakpan si Lord for bringing us in this place this afternoon? Can I invite everyone to stand up as we read the word of the Lord? We are now in week 3 of our series entitled What Shapes Us. And this afternoon we're going to read from the book of John, chapter 17. And we'll be reading verses 15 through 19. I'll give you a few seconds to turn over to that page through your Bibles. So if you're ready, John chapter 17, verses 15 through 19. Yeah. Verse 15, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you send me into the world, so I have sent them into the world. And for their sake I consecrate myself, that they also may be sanctified in the truth. This is the word of the Lord for the people of the Lord. May God bless His word. Let's pray. Heavenly Father, these words bring life to us. And as we dwell on them this afternoon, I pray that you would open up our hardened hearts, that we will receive them as truth. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Again, magandang hapon po sa inyong lahat. And case na hindi niyo po ako kilala, ako po si Dennis, one of the pastors here. And I believe this is my 5th time to preach dito po sa hapong ito. No? Now, yung ating pong series entitled What Shapes Us, this is all about our statements of faith. Pag sinabi po natin statement of faith, these are the things that identify us not as a victory but as Christians. Now, today, on the 3rd week of our series, ay pag-uusapan naman po natin ay ang sanctification. Now, yung pong ating binasa, no, starting from verse 15, this is known as the high priestly prayer of Jesus Christ. Ang ating pong Panginoon, no, si Jesus Christ, ang nagdarasal po rito. Siya po ay nandun na po sa garden, and shortly after this, he will be taken by the Roman guards. And then less than 24 hours later, maku-crucify po ang ating pong Panginoon. And therefore, kung babasahin niyo po yung high priestly prayer ng ating pong Panginoon na si Jesus Christ, it's a prayer to the Father of our Lord Jesus Christ. Now, pwede po nating hatiin ang prayer na to into 3 sections. No? Yung unang section po nito, he was praying for himself. Pero in second section po ng high priestly prayer, John chapter 17, the Lord Jesus Christ is praying for the apostles. Kasama niya nung 11, no? At that time si Judas nandun na, ginagawa niya na yung kanyang dapat gawin. And he was praying for them. And it says in verse 15, particularly no, in verse 15, ito yung pinapanalangin niya in essence, no, para dun sa mga apostles. He said, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Because Jesus is probably thinking that shortly after this, no, he will be out of the world already, at makikita niya na yung kanyang ama, no? Magkakaroon na ng spiritual reunion sa kanyang ama. Pero sabi niya, no, I do not ask. No, he's talking to the Father, and he's asking the Father, wag mo silang alisin sa mundong ito. Because we know how corrupted the world is. No, alam niya, no, magkakaroon sila ng mga persecution, paghihirap, pagsubok. Pero ang request niya ay to keep them. In other words, to protect them, to keep them sheltered, protected from the evil one. Referring to the works of darkness, no, Satanas. And then he says, they are not of the world, just as I am not of the world. So what is he saying here? Alam naman natin, si Jesus Christ is not of the world. He was sent by the Father to the world to save the world. Pero what is he referring that they are not of the world? Tayo pong mga Kristiyano, no, meron po tayong natural instinct o kaya feeling, no? Lalong-lalo na nung naging born again Christian ka, parang hindi ka taga
taga-planetang ito. Parang taga-ibang planeta ba tayo, no? O taga-ibang mundo ba tayo? Because sabi nga ng scripture, the world will know that you are my disciples because you love one another. At sinabi niya rin doon na the world will hate you because you are mine, no? Sabi niya. So the world will hate us Christians, no? Why does the world hate us? Well, because of what we stand for, what we believe. Our faith actually condemns the world. Those who refuses the saving knowledge of Christ actually are condemned by that truth and they refuse. Sabi nga ng scripture, no, because they rebelled, dumating sila sa point na nakita nila yung katotohanan and yet they rejected the truth and their hearts, no, became calloused. And that's the point of Jesus Christ here. And then in verse 17, he says, no, at ito po yung pag-uusapan natin, no, sabi na, sanctify them in the truth, your word is truth. Sanctify them with the truth, your word is truth. And that is what we're going to talk about here. Our topic this afternoon is about sanctification. Pero siguro sasabihin mo, Pastor, sabi mo kanina, ito yung panalangin niya sa mga apostles. Pero para sa atin din ba itong kanyang panalangin? Well, the last part of that actually is his prayer, no, for himself, then to the apostles, and then to the believers. Because he says in verse 20, para sa atin din yan, no, I do not ask for this only. Hindi lang para sa aking mga apostles, but also for those who will believe in me through their word. In other words, gagamitin yung mga apostles to proclaim the truth. At ano yung katotohanan? Yung salita po ng ating Panginoon as contained in the Bible. Kaya nga, napakaganda po nitong outline ng ating pong series, no? Kung inyong babalikan, when we introduced this series about 3 weeks ago, nag-start po tayo again, no, with the inerrant Word of God. We started with Scripture. Importante po yun kasi kailangan po nating i-establish muna na lahat po tayo ay nagkakaisa na ang salita po ng Panginoon, this is Scripture, ay ang Panginoon mismo ang nangungusap sa atin at reliable po ito, inerrant and infallible. Kundi po natin naunawaan ang reliability, ang inerrancy and infallibility of the Scripture, ay mahirapan po tayong maunawaan lahat po ng mga topics na susunod after that, no? And just like yung topic po natin last week, ano po yung topic natin last week? Anyone here, no? Salvation, in case na hindi nyo po natatandaan, no? So, meron din pong reason kung bakit pumangalawa, no, yung salvation. Ngayong alam na natin na reliable ang Scripture, inumpisan po natin sa salvation dahil naka-anchor yon doon sa pag-unawa natin with regards to Scripture, yung ating pong kaligtasan. And today, we're going to talk about a component of our salvation, and that is sanctification. Yan po yung ating pag-uusapan. And it is my hope, by the time we finish this afternoon, you'll have a deeper understanding of what sanctification is, what it entails for us bilang mga Kristiyano. And believe it or not, meron po tayong role dito. It's about the grace of God, pero meron pa rin po tayong kinalaman pagdating po dito sa paksang sanctification. Now, what is sanctification? Sasagutin po natin yan. Pero more so, ano po yung role natin when it comes to sanctification? It's not just about God. And I hope you will realize that by the end of this sermon. Now, last week, although hindi po ako dito nag-preach, sa 11 a.m. po ako nag-preach, pero I believe Pastor Lloyd made a good case about salvation. Pero ito po yung aking tension na inintroduce to the congregation. I asked this question, is God obligated to save us? Obligasyon po ba ng Panginoon na isave po tayong lahat, na iligtas po tayong lahat? And the short answer or the quick answer is no, He's not obligated. He doesn't owe us salvation. No? He doesn't need to save us. Pero ito po yung conclusion ko at the end. No? After I made my case, scripture after scripture, pinakita ko po, no, na hindi nga obligado ang ating Panginoon, and yet
Bakit po niya ginawa na para tayo ay iligtas? And yung conclusion ko po doon ay ito. God is not obligated to show mercy to anyone. Wala po siyang obligasyon sa atin. The fact that God is not obligated to show mercy to all people is what displays His mercy and love so exceedingly gracious and gloriously wonderful. Nakuha niyo po ba, no? Hindi po obligado ang ating Panginoon na tayo po ay iligtas. And yet, the mere fact that God showed this love and mercy and grace ay yun po yung nagpapatunay kung gaano kalaki po, gaano kalawak, gaano katindi ang puso po ng Panginoon pagdating po sa Kanyang pagmamahal sa ating pong lahat. At ang ebidensya po nun ay ibinigay niya mismo, God the Father gave His one and only Son, and God the Son, ang ating pong Panginoon na si Jesus Christ, He went to the cross willingly. And I hope na naisa puso po ninyo yung katotohanan na yan. Wala po siyang obligasyon, pero ginawa niya pa rin at nagpapatunay lang po ang lawak at laki at tindi ng pagmamahal ng ating Panginoon para po sa ating lahat. Pero dun din po sa ating pinag-usapan, not everyone will be saved. Dahil lahat po sila ay maririnig nila. No? The Bible says, merong makakakapakinig ng kanyang katotohanan, and yet, though they saw the truth, they continued to rebel against God. They continued to reject. And therefore, ang conclusion na nangyayari po rito, no, God gave them into their debased mind. In other words, pinabayaan sila ng Panginoon. Pero it doesn't mean na galit ang Panginoon sa kanila. Siya po ay umiyak, no? In fact, when he went to Jerusalem, no, during Passion Week, bago siya mamatay sa krus, he was riding on the donkey, and tumigil po siya dun sa mountain, and then he wept over Jerusalem. He was weeping because not everyone will come to his saving knowledge. So yan po yung conclusion last week. Now, meron po nagtanong sa akin, Pastor, after that, no, actually madalas kong makuha ang katanungan ito, Pastor, totoo nga po bang ang Panginoon ay nais niyang iligtas ang lahat? Kasi meron pong nagsasabi na hindi lahat. Meron pong pinili ang ating mga Panginoon even bago niya likhain ang lahat o ilikha lahat, no? Even before the foundations of the world, meron na daw siyang napili. Napiling mailigtas at yung iba naman ay itapon sa impyerno. No? So, yun po yung kanyang katanungan. And his basis is this text which says John 6:44, kung saan po ang ating pong Panginoon si Jesus Christ mismo ang nagsalita. Kasi sabi rito, no one can come to me, pertaining to Jesus, unless the Father who sent me draws him. So did you get that? No? Kaya hinighlight ko yung salitang draw because later on, no, ipapaliwanag ko po yan. No? Now, to some of us, this what I'm about to say, no, and even these scriptures that I'm referring to may be controversial. Pero tulad po ng sinabi ko rin last week in the 11 a.m. service, sabi ko, can you for a moment, no, ay isang tabi mo ang iyong theology. Sistema ng teolohiya mo yan. Ako rin, no, I'm not pertaining to any system of theology here. At napakabigat nga po ng responsibility naming mga pastor or anyone who preaches the word of the Lord to carefully read and study the word. Kaya nga po, hindi po sapat na kami lamang po ni na Pastor Lloyd, ni na Pastor Jan, no, and every minister of the Bible ay nag-aaral o nag-aaral po ng Biblia. In fact, hindi po natatapos ang pag-aaral ng salita po ng Panginoon for every minister or anyone who is serious about the Bible. In fact, even as pastors, we continue to acquire knowledge by even studying. Hindi po sariling study, ha? Kami po ay nag-enroll pa to take up further studies with regards to biblical studies and theology. Kasi po hindi natatapos dahil po napakabigat po ng responsibility na sinasabi po ng Bible sa lahat po ng nagpapaliwanag ng Biblia. So again, can we just put down our systemic theological hats
ay isang tabi mo kung ano man yung mga nag-influence sa'yo o paniniwala mo para mas maging bukas po tayo to understand what the Scripture is actually saying. Now, meron pong konteksto yan, yung John 6:44, nung sinabi ni Jesus na yung mga dinala lang sa akin ng aking Ama ang siyang maliligtas. Now, kung ganun po yung sinasabi niyan, ibig sabihin, yung mga hindi dinala ng Ama kay Jesus Christ ay hindi po maliligtas. So, hindi po posibleng namatay si Jesus Christ para po sa lahat. Now, yung mga iba, nakikita ko na, kala ko ba, Pastor, ang pag-uusapan natin, sanctification, bakit bumalik kaya ta salvation? Kasi po, foundational po ito dun sa pag-uusapan nating sanctification. Dahil po kung yan ang conclusion na ang ating pong Panginoon ay hindi namatay para sa lahat, kundi sa iilan lang, then it is a contradiction dito po sa kanyang sinabi in John chapter 12, 31 to 32. Because he uses the same words. Sabi niya, now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world will be cast out, pertaining to Satan. And when I am lifted up, pertaining to his glorification, kay Jesus Christ. Sabi niya, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Now take note, all people. Sinabi ba ritong some or a few people? Ang nakalagay po rito, all people, and all means all. The last time I checked. Tama po ba? Tignan mo yung katabi mo. Kasama yan. Namatay si Jesus Christ para dyan sa katabi mo at sa ating pong lahat. Pati kay Judas, I would suppose, if it means all. And even those who are languishing and suffering in hell, ay sakop po rito. Now, balik tayo doon sa John 6:44 kasi ako po, meron po nagsabi or naniniwala po ako doon sa kasabihan na a text without a context is a pretext. In other words, meron pong konteksto yung sinasabi ni Jesus Christ in John 6:44. At ano po yung konteksto noon? Kung babasahin po natin ang mga nangyayari in John chapter 6 and even before that, sino po ang kausap niya? Ang mga kausap niya ay mga Pariseo, mga Pharisees, the religious leaders, yung mga kabisado ang scriptures. At sabi ni Jesus doon, in John chapter 6, before that, ay nirebuke niya yung mga Pharisees. Kasi ito yung mga Pariseo, ito yung muusig kay Jesus Christ, di ba? Ito yung maaway sa Kanya, ito na nga yung nagpapako sa Kanya sa krus ng Kalbaryo eventually. Pero anong sabi niya? You hypocrites, mga hipokrito kayo, sabi niya, you search the scriptures, sinasaliksik nyo ang salita o ang banal na salita. Now, he's talking to the Pharisees, by the way. Sabi ni Jesus, sinasaliksik nyo ang banal na salita, pero ipokrito kayo, thinking na dyan sa pananaliksik ninyo ay makikita nyo ang buhay na walang hanggan. So, did you get that? Did you get the logic? Nakuha nyo po ba yung point niya? Ang sinasabi niya, alam nyo ang scripture, pinag-aaralan nyo ang salita, ang banal na salita, and yet bulag kayo. Hinahanap nyo ang buhay na walang hanggan, and yet eto ako, kausap nyo, nakita nyo, narinig nyo ako, and the Pharisees know the works of Jesus Christ, from His speeches to His miracles, and yet etong mga Pariseyong ito, who knows the scripture, and if they know the scripture, they will know about the prophecy of the coming Messiah. And they have seen His works and still rejected Jesus Christ. So, again, even Jesus Christ, I believe, also died for these hypocrites that He calls, itong mga Pariseo, and yet they were blind. Hindi po lahat ay masasave, hindi dahil dinetermine na ni Jesus Christ o ng ating Panginoon kung sino yung itatapon sa impyerno, itong mga Israelites lang ay masasave, o kaya itong mga, the proof of that is, you go back to Israel now, yung mga Hudyo, they know the scriptures, and yet they're still waiting for the Messiah. They know about Paul, about all these Bible letters, o itong New Testament, and yet they still insist sa kanila pong gusto. At kaya nga po sinasabi ng scripture, dahil doon, dahil kumapal po o tumigas o na-harden ang kanila pong mga puso, ay pinabayaan sila ng Panginoon.
dahil sa kanilang pagre-rebelde. So, Pastor, yung draw, di po ba yun ang ibig sabihin? No? Wala nang ibig sabihin. No? Parang yung drawing kasi, parang may puwersa, compel. No? Some even use that word. Kino-compel, pinepuwersa o hinahatak. No? Meron po tayong free will, di po ba? No? Pero yung, tayo po ba ay pwedeng i-compel o pilitin kahit na hindi natin gusto? Pero kahit hindi natin gusto, dahil pinilit tayo, dinraw tayo ng Panginoon sa kanyang anak, then maliligtas ba tayo? Ganun po ba ang ibig sabihin nun? Well, ito po yung ibig sabihin nun. Yung draw in this context, no? Not only in John 6:44, but also John 12:31, 32. Ito po yung sinasabi ng Theological Dictionary of the New Testament. In the Old Testament, yung pong Greek word para dun sa draw ay helko or halken. At sinabi doon, in the Old Testament, draw or helkein denotes a powerful impulse which expresses the force of love. Powerful impulse, matinding impulse, no? Ano ba yung sa Tagalog? Pulso. That expresses the force of love. Alam niyo po bang matindi yung pwersang pagmamahal, di ba? Hinahamak, sabi nga ni Rizal, labis makapangyarihan ang pagmamahal, no? Ang sinisinta, ahamakin lahat, masunod ka lamang, di ba? Alam niyo yun? Dahil napaka-powerful na emotion or impulse ng love, gagawin mo lahat eh. No? So yun po yung sinasabi niya rito. Tapos sabi, there is no force here. Walang puwersa or magic. Hindi daw magic yan. Iba sinasabi, parang magic yung pagmamahal, no? Pero sabi nito, it's a figurative expression, take note, figurative expression of the supernatural power of love of Christ which goes out to all. So kung i-connect po natin ito dun sa drawing sa John 6:44, no? Unless the Father draws them to me, hindi po ito pinepwersa dahil hindi mo gusto. Ang sinasabi niya rito, no, ito ay isang puwersa ng gagaling sa pagmamahal o dahil nakita mo ang labis-labis na pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga yun ang conclusion ko last week, di ba? Hindi niya obligasyon na sagipin tayo o save tayong lahat, pero nakita natin. Nakita natin ang gospel. Alam natin ang gospel, no? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo ay masave. And anyone who believes and confesses Jesus is Lord and repents of his sin will have eternal life. Because we have seen that truth. Naunawaan natin yung katotohanan na yun, naisa puso natin, no? Nabighani tayo. Halimbawa, sino yung mga ikakasal dito? O yung mga may magnobyo, nobya rito, di ba? Bakit? Bakit ikaw ang pinili? Bakit sinagot mo siya? Dahil nakita mo, no, you were drawn by that power at sinagot mo. No? Hindi mo ma-resist. And that is what that word, helko, no, means in those verses. In those verses only, no, 6:44, John 6:44 and John 12:32. So maliwanag po, no? Hindi po ito sapilitan, kundi nakita mo. Narinig mo ang katotohanan, narinig mo ang gospel, na cut to the heart ka, na-convict ka nung katotohanan na yon, isinuko mo yung buhay dahil nakita mo ang labis-labis na pagmamahal at grasya ng Panginoong na hindi niya na kinakailangan gawin yun, pero ginawa niya pa rin. So, maliwanag po, no? So, salvation in essence, this is what it means. Salvation is the total work of God. Siya lang po ang kumikilos dito. And by the way, walang iba pong relihiyon na ganito po ang description ng kaligtasan. You look to other religion, ang description po ng kaligtasan sa kanila ay trabaho ng individual. Meron po silang kinalaman sa kanila pong salvation. Pero ito ay total work ng ating pong Panginoon kung saan siya ay nagsikap na iligtas ang tao mula sa pagkawasak, ruin, kapahamakan, doom, at power o kapangyarihan ng kasalanan. At ibinigay niya ang yaman ng kanyang grasya, giving man eternal life, provision para sa masaganang buhay.
Gusto mo daw ba ng masaganang buhay? Wala, ako lang, no? O, kami lang, kami lang. Parang di nila gusto yung masaganang buhay, no? Pero, sabi, masaganang buhay ngayon at eternal glory. Now, yun po yung mga concurring scripture just in case na gusto mong pag-aralan uli yan, no? Kaya nilagay ko yan dyan. Now, punta tayo doon sa ating paksa na sanctification. Now, imaginein mo, ito yung buhay mo, no? Tignan mo yung katabi mo. Imaginein mo, ito rin yung buhay ng katabi mo, no? Yan, parang ano yan ongoing yung ating buhay. No? Once upon a time, pinanganak ka, tapos hindi ko alam kung nasaan ka na dyan, pero lahat po tayo ay mabubuhay eternally or mamamatay eternally, no? For lack of a better term. Even if natapos na po yung ating physical life, mag-e-exist pa rin tayo because the soul and the spirit does not die. And the Bible says, it is only God who can kill the spirit. So eternally, kung saan natin i-spend yung ating buhay after death, depende yan. Kung ikaw ay ligtas o hindi. Now, once upon a time, kaya ka nandito, isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Tama, naging Kristiyano ka, na-born again ka, narinig mo yung gospel. Kaya nga sabi niya, sanctify them with the truth. Ano yung katotohanan? It is the word. The word is truth, no? Narinig mo yung katotohanan. So, eto, si Jesus Christ sabi niya, sanctify mo sila. Mamaya, paliwanag ko, ano ba yung sanctification, Pastor? Is it to be holy? Well, basically, it means to be set apart. Ibinukod ka. Bakit tayo sinanctify o ibinukod ng Panginoon? For a purpose. Meron pong layunin yun. So, just bear with me. So, once upon a time na born again ka, di ko lang kung anong edad, no? Pero na born again ka, ang tawag po doon, justification. So yan ang buhay mo, siguro 1 year, 2 years ago, or there was a moment in your life na narinig mo yung gospel truth, you were convicted of that truth, nagrepent ka, sinuko mo yung buhay mo, you claim, recognize God as your Lord and Savior, na-justify ka. Ang tawag po ron, justification. At mangyayari lamang po yan, minsan sa buhay ng isang Kristiyano. Once lang yan. Pero once that happens, hindi mo na po pwedeng bawiin yun kasi nangyari na eh. You are saved. In other words, secured ang iyong kaligtasan. Only if it is saving repentance that you did, no? And it's saving faith that you have. So, na-justify ka. Minsan lang po yan sa buhay ng Kristiyano. Now, yung ating pong kaligtasan, meron pong 3 phases o 3 stages, if you will, no? Yun yung unang stage, justification, ang tawag dyan. Yung ikatlong stage, lampasan po natin yung pangalawang stage. Ang ikatlong stage ay ang tawag po rong glorification. At nangyayari po yan at the time of death or pagbabalik po ng ating Panginoon, whichever comes first. Halimbawa, buhay ka pa, bumalik si Jesus Christ, nandito siya, hinusgahan tayong lahat. Doon po, kung ikaw ay ligtas, no? Since we are all Christians here, you will exist to eternity in your glorified form. In the same way that Jesus was glorified and never died. He's now sitting on the throne. So we will spend eternity glorified kung tayo po ay ligtas na Kristiyano. So siguro po, ito yung tanong, what happens between justification and glorification? Yung glorification, inaantay pa po natin yun eh. No? Nag-aantay tayo dyan. Kaya nga tayo dapat excited, no? Na nag-aantay. Merong pag-asa na nag-aantay sa atin. Hindi katulad ng mga nag-reject kay Lord. No? Ay parang napaka lungkot naman ng kanilang buhay. No? So what happens between this? It is called sanctification. At ito po yung explanation ng sanctification, by the way. So, ngayon, buhay ka pa. Buhay ka pa. Buhay lang pa naman tayo. No? Nag-aantay tayo ng glorification, pagbalik muli ng ating Panginoon, o kung nauna yung kinuha ni Lord, well, I believe, makaka-face-to-face natin si Jesus Christ. No? So, anong gagawin natin while we are here? Secured na ba yung kaligtasan? Because ito po yung 2 schools of thought. Yung iba, iniisip po nila, na-justify na ako. And therefore, secured na yung aking kaligtasan. At dahil doon, wala na akong kinakailangang gawin. Pero meron namang nag-iisip, no? Ligtas na ako, pero kailangan kong panatiliin na
mabuti yung aking buhay, hindi na ako babalik doon sa kasalanan, para kang nanunulay sa mga, yung balat ng itlog. So, parang it's about works. Dapat hindi ako magkasala, ina-avoid mong, pero hindi mo magagawa yun eh. The Bible itself says that no one is good, no, not one. No? At pinatunayan yun na ang si Jesus lang ang nakagawa nun. Tayong lahat, no? Meron ba ritong di na nagkakasala? No? Wala pa rin gustong umamin, no? Pero nakikita ni Lord yan, no? Meron pa rin banditong hindi na nagsisinungaling, no? Basic na lang yun, no? Lahat tayo rito nagkakasala pa rin, including me. Baka mas prone pa ako sa temptation. Pero sanctification basically means, is this, nakikita po ba sa likod, no? Parang medyo maliit, no? Palakihin natin. Ayan. Mas malaki, no? Sanctification, yan, ayaw na, is the process whereby God makes the believers more and more like Jesus Christ. So in other words, kung ang kaligtasan ba ay total work ng Panginoon, ang sanctification ba ay total work ni God? Well, ang sanctification, let me put it this way, no? Ang sanctification is the work of God, pero meron po tayong kinalaman sa ating sanctification. Meron pa rin tayong papel o role sa ating pong sanctification. So again, whereby God makes the believer more and more like Jesus Christ. No? Kung sinasabi mong gusto mong bumait pero hindi mo magawa, di ba? Nag-struggle ka pa rin doon sa mga kasalanan, well, it is the work of God. So, ibig ba sabihin nun, nag-struggle pa ako, pastor, nagsinungaling lang ako kanina o may ginawa akong hindi nakakalugod sa Panginoon. Nagmura ako or nagalit ako. So, siguro hindi ako ligtas. Well, wait a minute, bago ka mag-conclude dyan, no? It is the work of God which makes the believers more like Jesus Christ. Hindi ibig sabihin nun, wala si Jesus Christ o ang kanyang Espiritu sa iyo, kapatid, no? So, magantay ka muna and wait for this explanation. Jesus Christ, through our union with Christ, nung ikaw ay na-justify, ang katwiran po o righteousness ng Panginoon ay napunta sa iyo. At yung iyong mga kasalanan o yung record mo ay napunta sa Panginoon. And therefore, you are justified just as if you did not sin. Yun po yung ibig sabihin nun. And the indwelling of the Spirit, importante po yun. Without the Holy Spirit working in us, mag-i-struggle ka pa rin sa kasalanan, pero baka hindi mo ma-overcome yung kasalanan, babalik ka doon sa dati mong buhay. And maybe that only shows na hindi ka talaga ligtas. And just note, no, meron akong note dyan, just as in justification, sanctification is the work of God that must also be appropriated by faith. Importante po na sinasabi mo, justified ka, pero asaan yung pruweba o ebidensya na ikaw ay ligtas? At sabi nga ng Bible, we are saved unto good works. In other words, yung ating pong mabubuting gawa, no? Yung ating pong nais nagbago na, no? Dati puro kasalanan ang gusto mong gawin, pero nagkaroon ng pagbabago sa puso mo. Ngayon, conscious ka na, teka muna, bago mo gawin to, binago na ako ni Lord eh. Hindi ko nagagawin yan. So meron kang consciousness, that's the Spirit working in you. Nasa iyo yung Spirito. Pero minsan natitisod ka pa rin, di ba? Tayo, lahat. Nagkakasala pa rin tayo. So that doesn't mean na nawawala po yung ating kaligtasan. It should be appropriated with faith. Merong pananampalataya. And also, it is the work of the indwelling of the Spirit. It is the Spirit that should work with us, pero meron pa rin tayong role. So, sabi ni Jesus, sanctify them in the truth, your word is truth. In other words, what is the work required of us? Yung ebidensya na totoong ligtas ka. Kasi kung sinasabi mo ligtas ka, pero pumabalik ka naman doon sa mga kasalanan mo, o kaya nandun pa rin yung tawag ng kasalanan o nung dating buhay mo. Pero posible rin na born again ka, pero nag-i-struggle ka, pinipilit mo labanan, tama? Now, the mere fact na pinipilit mo labanan, that means the Holy Spirit is convicting you. Kaya nire-remind ka bago mo gawin yun, nakakalugod ba to kay Lord? That's the Spirit speaking with you. And the way of sanctification, kung saan po tayo may role, ay nandun po dun sa
second part of this. Kasi sabi ni Jesus Christ, sanctify them with your truth. Ano yung truth? It is the Word. Tignan mo yung katabi mo, nagbabasa ba yan ng Word para ma-sanctify? Okay, pero ikaw, nagbabasa ka ba ng salita ng Panginoon? Kaya po napaka-importante po na na-establish during the first week yung pong scripture. Kaya po yun yung ating pambungad na topic when we started this series. So again, it is the word of the Lord, no? Napakahalaga po niyan. Na kung ikaw wala kang inclination to read the word of the Lord, pilitin mo yung sarili mo. After all, ang tawag po diyan, spiritual discipline, no? Disiplina. Disiplinahin mo yung sarili mo, pilitin mo yung sarili mo para gumaling ka diyan o para maunawaan mo yan. And pretty soon, pag dinisiplina mo yung sarili mo, automatic na yan. Hindi ka lalabas ng bahay kung hindi ka pa nagde-devotion o kaya nagbabasa ng Bible. O kaya, yun ating ginagawa rito, listening to the word of the Lord, that's a discipline. Kaya kahanga-hanga yung ginagawa mo, kapatid, no? Kaya, salamat at nandito ka, no? It's not that this is what saves us, but it's an evidence na tayo po ay ligtas. Now, sabi sa Romans chapter 10, verse 17, so then, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Once upon a time, meron po siguro nag-share sa inyo ng gospel, ng magandang balita, sinare sa inyo ang salita ng Panginoon. At nung narinig mo ang salita ng Panginoon, something happened to you, no? Bigyan ko po kayo ng example mamaya, no? Magandang example to illustrate what sanctification is. So faith comes from hearing. Yun po kasing iba sinasabi nila, we are saved by grace through faith in Christ alone. Ang nag-save po sa atin di yung faith, by the way, no? Yung grasya po ng Panginoon. Without the grace of God, hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya. Kasi yung iba sinasabi nila, Pastor, di ba wala tayong kakayanan na i-save yung ating sarili? Tama ka. But paano tayo nagkaroon ng faith? It is through the grace of God. Kung hindi binigay ng Panginoon ang kanyang anak, no? Na si Jesus Christ, at si Jesus Christ naman hindi niya binigay yung kanyang buhay para tayo po ay maligtas at lahat ng magsisisi ng kanilang kasalanan at i-recognize yung tinapos ng gawa ng ating Panginoon, di tayo maliligtas. Grasya po ng Panginoon. Yun, no? So, nung narinig mo ang salita ng Panginoon, something warm happen in your heart. Tama po ba, no? Parang bigla kang napaisip. Now, that's the grace of God working in you. It's the Spirit of the Lord convicting you when you heard the Word of God. Now, this is just my point. And then, we'll go back to the Scripture and then our conclusion. Alam niyo po ba, no? Going back to sanctification, sabi mo kanina, Pastor, hindi, trabaho ng Panginoon yan, pero meron din tayong role. Yes. So ito po yung point ko. You have the ability to cleanse yourself in the fear of God. Conditional po yan, no? Hindi yan you have the ability to cleanse yourself without the fear of God. You have the ability, no? Meron din po tayong role, at kaya tayo meron role kasi may abilidad po tayo. Saan po natin makikita yan? 2 Corinthians chapter 7 verse 1 says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, and perfecting holiness in the fear of God. Notice what it does not say. Sabi niya, no, let us cleanse ourselves, linisin natin ang ating sarili, pag sumikapin natin, linisin ang ating sarili, maging matuwid, from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the blood of Christ. Yun po ba yung sinabi? Justification does that, pero we're talking about sanctification. Fear of the Lord. Sabi nga, no? Work out your salvation with fear and trembling. Salvation ang pinag-usapan daw, Pastor. Meron 3 components or stages ang ating pong kaligtasan, di po ba? We're talking about sanctification. And it says in Philippians chapter 2, verse 12, therefore, beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only,
But now much more in my absence, wala na si Jesus Christ, no? It's talking to the believers, work out your salvation with fear and trembling. Now, ito pong sinasabing fear and trembling, hindi po ito parang horror story o nanonood ka ng zombie tapos natatakot ka. Ito po ay reverential fear. In other words, kaya ka takot. No? Habang binabasa mo yan, hindi dahil nagbabasa ka ng horror story, kundi may paggalang. Takot ka kung sino yung nagsasabi rito o nagsasalita rito. Now, in Hebrews chapter 12, verse 14, the holiness without which no one will see the Lord. Ang sinasabi po ng may akda ng Hebrews, ang sinasabi niya, kung wala daw tayong kabanalan. Now, again, anong kinalaman ng holiness with what we're talking about? Well, yung sanctification can sometimes mean holiness. Basically, to be sanctified means to be set apart by God. Ibinukod ka. So siguro, parang mga saging yan o kaya tumpok ng itlog yan. No? Yung isa, ibinukod mo. Bakit? Kasi favorite saging mo siguro yun o whatever. No? Sinet apart mo yan para sa sarili mo. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ sa'yo. Sinet apart ka para sa Kanya. So yung holiness natin, tama ka, ang holiness natin si Jesus Christ, di ba? Without which no one will see. Pero ang pinag-uusapan natin ay sanctification, di justification. No? Bigyan ko kayo ng example. Yung asawa ko na lang. Yung asawa ko, nung dalaga yan, bago kami, no? Tapos, nagpakasal kami, naging asawa ko siya. No? He is no more than my wife now than she was my wife on the day na nagpakasal kami. Nakuha niyo po ba? No? He is no more than my wife now than when the day na nagpakasal kami. Asawa ko pa rin yan. Pero bago po kami ikasal ng asawa ko, no, ang asawa ko, hindi niya ako nakilala kung kani-kani. Ang daming naging boyfriend po. Sorry. ng aking mga. Ang daming po naligaw, by the way. Ang daming po naligaw dyan. Kaya long hair ako eh. No? Ang daming po naligaw sa asawa ko. No? Kung kani-kanino, kung sino humihingi ng kanyang number, address, o whatever. Pero, nung pinakasalan niya ako, o naging mag-asawa kami, hindi niya na ginagawa yun. Siya pa rin ang asawa ko from that day and even today, pero may nagbago po sa kanyang mga desires. The moment na kinumit niya yung sarili niya sa akin, yung mga dating ginagawa niya, o may mga ginagawa siya dating kinalimutan niya na. When she was justified, no, kung ganito na lang, no, nung ikaw ay na-justified, may mga ginagawa ka noon bago ka na-justified. Tama? That doesn't glorify the Lord. Tapos na-justify ka, pero nilimot mo na yon, hindi mo na ginagawa yon dahil ikaw ay anak na ng Diyos. So it talks about her position, a position. That position does not change. You're still a son or a daughter of God. Pero yung sanctification is an ongoing process. Ngayon, habang buhay ka pa, no, hanggang sa ma-meet mo si Jesus Christ, merong role ang Espiritu doon, pero meron ka ring role. Kasi sinasabi po ni Apostol Pablo, we have the ability to cleanse ourselves. Pero posible lamang po yun through the work of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who convicts you. Pwede kang makinig sa Kanya. Do you know the Holy Spirit can also be grieved? Pwede po siyang magtampo kung di mo siya pinakinggan. Kaya ka napapahamak o napapahamak tayo. Sometimes, kaya tayo nakakagawa ng kamalian o kasalanan kasi pinipilit natin gawin in our own flesh. We don't listen to the conviction of the Holy Spirit. So, nakuha po ba natin, no? Another example as I end, no? Kasi yan po yung conclusion ko. Another example as I end. Halimbawa po, yung favorite character ko, pero this is true story by the way, no? Itago ko na lang sa pangalang Ambo. Yan, favorite character ko yan, si Ambo. Pero wala naman po siguro may pangalan na Ambo rito, wala naman, no? Nagkataon lang kung meron. No, itong si Ambo ay shoplifter. Tuwing napupunta siya sa, halimbawa, tulad nito, Walter Mart o kaya sa SM, Hypermart, no? Hindi yan lumalabas na merong sinaplip.
Lagi, maliit. Nag-umpisa lang yun sa bubble gum yata, no? Talagang paglabas niya, ang galing nga, no? Paglabas niya, meron siyang, tapos every time na pumupunta siya sa isang mall o isang tindahan na malaki, no? Hindi pwedeng meron siyang nakuha. Tapos palaki ng palaki o pamahal ng pamahal yung mga kinukuha niya. No? Cellphone o whatever. Hindi ko lang alam yung cellphone kung nakakuha siya, no? Pero dahil, sabihin na natin kleptomaniac, dumating nga sa point na minsan parang sa thrill na lang, yung dahil gusto niya lang, sinusubukan niya lang yung sarili niya. Kasi minsan may mga sinaplip yan na pinamigay niya lang, hindi naman niya kailangan. No? So, ang ginawa ng kung sino man yung establishment na yun, sabi niya, mag-install tayo ng CCTV, huhulihin natin kung sino tong paulit-ulit na nagsha-shoplift dito. Tapos nahuli nila. So, ganito ang gawin natin. No? Next time na pumasok yan, alam na this. No? Antayin natin siyang mahuli na merong ninakaw. So, ganun na nangyari. No? Next time, true enough, dahil si Ambo ay talagang nalulung na doon sa kanyang ginagawang yun. No? Nag-shoplift, nahuli, napulis, tapos siya po ay nasentensya ng pagkakulong. Now, that's where the story ends, no? Pero halimbawa, no, meron pong pumalit kay Ambo. Halimbawa, si Jesus Christ dumating, sabi niya, ako na lang ang ikulong nyo. Meron po bang provision ang korte na para palayain po siya? Meron. Kasi merong pumalit sa kanya, tama? So nakalaya si Ambo. Si Jesus Christ ang nag-shoulder ng kanyang kasalanan. Pero paano po? No? Kasi sabi ni Jesus siguro, no? Sabi niya, siya na po ang palayain niyo, ako na lang kasi bagong panganak yung asawa niyan. Sanggol pa yung anak, kawawa naman. Sino ang magpapakain sa kanila o mag-aalaga sa kanila, no? Ganun pala yung buhay ni Ambo, no? So pinalaya siya, no? Pero paano po kaya, no? Nangyari na nga po yun, no? Ano kaya ang gagawin ni Ambo next time na papasok siya sa isang mall, regardless kung ano yung pangangailangan niya, no? Whether legitimate or hindi naman legitimate yung pagnanakaw, no? Para buhayin niya yung kanyang pamilya, ano sa tingin po ninyo kung walang pagbabago sa buhay o puso ni Ambo next time na mapasok siya sa isang establishmento? Magnanakaw si Ambo. Magnanakaw pa rin yun. Hid-hid na sa kanya yun. And this is my point. Unless meron pong magbago sa puso po ni Ambo, no? Meron pong makapagpabago dun sa thrill nung kanyang pagnanakaw, ay magnanakaw at magnanakaw pa rin si Ambo. It's the same thing with us. Unless meron pong magbago sa atin, no? You were justified. Christ purchased your redemption. Pinawalang sala ka na, pero babalik ka pa ba doon sa kasalanan? That's why our sanctification is an ongoing process. And it not only depends on the Holy Spirit, but also depends on us. Meron po tayong papel to work out our sanctification. Unless may magbago po, mag-click sa atin. And I hope nag-click yun sa inyo. Dahil po yun ang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay pinalitan ng ating Panginoon. Imbis na tayo ang naparusahan na crucified o nagbabayad ng ating kasalanan, siya po ang nagbayad. And that should show us yung laki at tindi at lalim ng pagmamahal ng Panginoon para sa iyo, sa ating lahat. At kung hindi yun ang makakapagpabago sa puso mo, sa buhay mo, para iwaksi yung mga dati mong ginagawa na hindi nakakalugod sa Panginoon, I don't know what is, but I believe, no, ang salita po ng Panginoon ay napakapangyarihan. It will work out the good work in you. Naniniwala po ako. And therefore, as I conclude, ito po yung takeaway po natin, no, sa hapong ito.
The holiness of Christ sets us apart for Himself. Sobrang banal po ng ating Panginoon, pero yung kanyang kabanalan, yan po yung nagbubukod sa atin. When He died on the cross at tinanggap mo yun, kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? It is finished. Ano po yung sinasabi ni Jesus Christ? It is finished. Tapos namatay na siya, di ba? Physically. Tapos na po ang kanyang trabaho dito. And kung tinanggap mo yan, you are justified, pero meron ka pa rin kinalaman sa iyong kabanalan through the cooperation of the Holy Spirit. Him we are now being sanctified, enabling us to cleanse ourselves in the fear of the Lord. Only through the reverential fear of the Lord will we able to fulfill yung ating pong role. So with that thought, kung ikaw, no, I will end with this prayer. Kung ikaw, no, mag-iisip ka pa, huwag ka na magtaas ng kamay, no, pero iniisip mo pa, magdidesisyon ako, Pastor, one day, bago ako kunin ni Lord, isusuko ko ang aking buhay. Paano kung mamaya na yun? Wag naman sana, hindi natin alam. Pero kung nag-iisip ka na, wag ka na mag-isip, ngayon na yun. And if you're that person na hindi mo pa talagang ibinigay ang iyong buhay, can you just say this prayer along with me? I'm going to read it. You can say it silently kung naiiyak ka, no? Pero kung kaya mo namang ibigkasin ito audibly, why not? At ito po yung prayer, no? Sabihin mo lang ang prayer na to, isipin mo ang bawat words na binabasa mo at binibigkas mo at isipin mo ang matinding pagmamahal ng Panginoon. So let's pray. Ama, naunawaan ko na ako ay isang makasalanan at nahiwalay sa iyo. Ngunit si Jesucristo ay namatay para sa aking mga kasalanan. At inalok niya sa akin ang buhay na walang hanggan at isang masaganang buhay na maaaring magbago ng aking buhay sa pamamagitan ng relasyon sa Kanya. Ngayon, ako ay tumatalikod ako sa aking sarili at inilalagak ko ang aking tiwala sa Kanya, kay Jesus Christ, bilang aking personal na tagapagligtas. Salamat, Ama, na nasa langit, sa pagliligtas sa akin at sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Now, if you said that prayer and you said it sincerely in your heart, I'm not saying the prayer itself is the road to salvation. It is the essence of the prayer. At sinabi mo yun sincerely in your heart at tinanggap mo at tanggapin mo ang libreng kaloob ng ating Panginoon, then I believe you have been justified and saved. But remember, work out your salvation, work out your sanctification in fear and trembling. Let me just pray for everyone again. Salamat po, Panginoon, sa amin pong narinig sa hapong ito. Dalangin ko po, Lord God, sa mga sandaling ito, no, as we said that prayer, sa mga nabubuhay pa rin sa kanilang mga ginagawa na hindi nakakapagbigay ng gloria sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na kalabitin mo po ang kanilang mga puso, isipan, that by your Spirit, Lord God, will speak to them right now because they heard the truth. Your word is truth. I pray, Lord God, that this day na isinuko po nila ang kanilang buhay, that they will never ever forget ang lawak, ang tindi, ang lapad at ang lalim ng iyong pagmamahal na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus Christ. At si Jesus naman ay pumunta sa cross para mapako willingly, without any regret or inhibition,
at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa amin. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri sa inyo. Ito po ang aming samadalangin in Jesus Christ. Amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.